Ang Bermuda Triangle ay kilalang kilala na bahagi ng dagat na maraming mga misteryong pagkawala ng mga eroplano, barko at mga tao. Nawala ang mga ito nang walang kahit anong bakas simula pa noong taong 1945. Yo 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 yo! What's up guys? It's Clark TV here. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang misteryo ng Bermuda Triangle. Kaya ngayon, dadako tayo sa Bermuda Triangle at samahan mo ako na alamin ang mga kwento at misteryo ng Bermuda Triangle. Kaya, handa ka na ba? Pero bago tayo magsimula, make sure na hit ang subscribe button at click mo na rin syempre yung bell notification para lagi kang updated sa mga new videos na punong-puno ng kaalaman everyday. At subukan din nating i-hit ang 1,000 likes para sa video na ito. So let's start. Ang planet Earth ay nababalutan ng 70% na katubigan at wala pang 5% ng bahagi ng katubigan ang nadidiskubre. Madami pang mga nilalang at misteryo ang mga hindi pa nadidiskubre dito. Isa na dito ay ang misteryo ng Bermuda Triangle. Ang Bermuda Triangle ay kilalang kilala sa tawag na Devil's Triangle o Hurricane Alley. Ito ay isang rehiyon sa kanlurang bahagi ng dagat Atlantiko na napabalitang malaking bilang ng mga nawalang aircraft, ships at mga tao na nananatili pa ding misteryo at hindi maipaliwanag ang kanilang pagkawala. Ito ay nasa gitna ng Bermuda, Florida at Puerto Rico. Madami ding mga teorya na nabuo sa lugar na ito tulad ng alien, ipo-ipo sa tubig, paranormal activities at kahit halimaw sa dagat katulad ng Kraken na dahilan ng pagkawala dito. Pero yung mga yun ay mga teorya lamang. Pero noong 1944, ang isang Hapon na piloto ay merong kakaibang karanasan habang nasa labanan sa pagitan ng Japan at Amerika. Ang pangalan ng pilotong ito ay si Toshiaki lang. Ayon sa kanya, meron daw siyang nakitang higanting sea monster habang dumadaan siya sa Bermuda Triangle, aka Devil's Sea, habang nasa pakikipaglaban. Ayon sa kanya, ang halimaw na ito ay parang serpent na lumalangoy sa tubig ng mabilis. Ang serpent na ito ay merong malaking dalawang triangular na pakpak na nakakatulong sa kanya para makalangoy sa tubig. Ayon din sa kanya, ang laki nito ay 150 feet long. Dahil siya lang ang nakita nung araw na yon, tinuturing ng mga tao na kwento-kwento lamang yon. Ang unang insidente ng pagkawala ng aircraft dito ay noong July 10, 1945 na naitala nang si Thomas Arthur Garner kasama ang 11 na crew members ay nawala sa Bermuda Triangle. Umalis sila sa Naval Air Station, Florida noong 7:07 p.m. July 9, 1945 para sa radar training flight papuntang Bahamas. Ang huling radio position report nila ay sinend noong 1:16 a.m. July 10, 1945. Pagkatapos nun, wala nang balita mula sa kanila. Kaya nagkaroon ng extensive 10-day surface and air search. Pero wala silang natagpuan na kahit na anong traces o debris mula sa kanilang sinakyan. The Flight 19. Ang sumunod na insidente ng pagkawala dito ay noong December 5, 1945. Flight 19 ay isang grupo ng torpedo bombers. Nagsimula sila noong 2:10 ng hapon gamit ang TBM type aircraft. Ang leader ng paglipad na ito ay si United States Navy Lieutenant Charles Taylor na meron ng experience na 2,500 oras ng paglipad kasama ang 13 trainee na piloto. Ang plano ng paglipad ay una, papuntang east, 56 miles papuntang Hens at Chicken Shoals para mag-practice ng bombings. Pagkatapos ay papuntang east para sa isang 67 miles papuntang Bahamas. At sa dulo nito ay papuntang north sa layong 73 miles. Pagkatapos nito ay babalik na sa naval base sa Florida na kung iisipin ay magiging triangular area ang dadaanan nila sa dagat at sakop dito ay ang Bermuda Triangle. Narito ang larawan para mas madali mong maintindihan ang eksplanasyon sa pangyayari sa Flight 19. Ang yellow line na planong daanan ng Flight 19. Ang violet naman
na araw ay ang daan na inakala ni Taylor na dinaanan niya kasama ang mga trainee student. At ang pula naman ay ang posibleng dinaanan ni Taylor o ng Flight 19. Maganda ang panahon noon sa Florida at nang sumapit ang 3:30 PM, si Taylor ay nagpadala ng mensahe na nagloloko ang kanyang compass at naisip niyang nasa Florida Keys siya. 3:45 PM. Muling narinig ang boses ni Taylor pero sa pagkakataong ito, ang boses niya ay parang nag-aalala at nalilito. Ayon sa kanyang mensahe, Wala ka makitang isla, mukhang nawawala na kami sa direksyon. sumunod naman na nag-send ng mensahe ang isang trainee student ng Sir, kung lilipad tayo ng papuntang west, makakauwi tayo. at tama nga siya. Tama nga ang trainee student na ito. Pero syempre, dahil si Taylor ang naunguna sa paglipad na ito, siya ang susundan ng mga trainee student. Sa panahon na yun, ang mga piloto ay dumedepende lang sa starting point, bilis, oras ng lipad, at direksyon. Dahil wala pang GPS ng mga panahon na yun, hindi katulad ng panahon natin ngayon. Kaya malaki ang tsansa na nawala sila sa ruta ng kanilang paglipad. 4:45 PM nung araw na yon, nakumpirma na si Lieutenant Taylor pati ang 13 na trainee student ay nawawala. 7:27 PM, mula sa Naval Base Station, nagpalipad ng dalawang Martin Mariner planes na pwedeng lumapag sa tubig at lupa para hanapin ang Flight 19 planes dahil merong transmission na natanggap noong 7:04 PM na dapat magkikita sila sa pinag-usapang search zone pero misteryosong walang nagpakita at walang senyales ng Avengers at tuluyan nang nawala at hindi na bumalik ang Flight 19. Ang pinakamatinding insidente ng pagkawala dito ay noong March 4, 1918 na merong 306 na crew at mga pasahero ang papuntang Baltimore, Maryland mula sa Barbados. Sakay sila ng USS Cyclops at sa 306 na crew at pasahero ay walang nakabalik at wala nang balita kahit isa sa kanila. Ang USS Cyclops ay isang Navy cargo ship na 542 foot na merong dala na 10,000 tonelada ng mineral na manganese. Taong 1800s, USS Pickering. Isang barko na mula sa US ang naglakbay mula sa Guadalupe papuntang Delaware. Napabalita na merong 19 na tao ang nawala noong July 1800. Pinaniniwalaan na nawala ito dahil sa isang windstorm sa dagat. At yung mga yan ay mga ilan pa lang sa mga napabalita na nawalang mga barko at eroplano sa Bermuda Triangle. Bago na mga ito, madami na ding mga insidente ang naganap sa Bermuda Triangle. Si Christopher Columbus kasama ang crew ng Santa Maria ay merong nakitang kakaibang liwanag dito sa Bermuda Triangle. Ilang araw bago sila lumanding sa Guanahani. Ito ang pinakaunang naitalang pangyayari sa Bermuda Triangle sa kasaysayan. Mababasa ito sa diary ni Christopher Columbus na itinala niya noong September 15, 1492 linggo. At narito ang kanyang salaysay. Itatranslate ko na sa Tagalog. Naglayag sila umaga at gabi ang 27 na liga kasama ang iba pa papuntang kanluran. At ngayong gabi, sa simula ng gabi, meron silang nakita na kahanga-hangang pagbagsak ng apoy mula sa kalangitan papunta sa dagat. Layo ay 5 o 5 liga. At yan ang salaysay ni Christopher Columbus. Base sa kanyang salaysay, masabi ko na ang liwanag na nakita ni Christopher Columbus ay pwedeng isang bulalakaw nung araw na yon. Naitala din ni Christopher Columbus ang hindi mapakaling kompas, September 17, 1492. Ito ang kanyang salaysay. Ang piloto ay pumuntang norte at minarkahan dahil tumingin sila sa North Star at kinumpara sa hawak na kompas. At natuklasan na ang kompas ay nakatutok ng sakto sa northwest. At ang mga manlalayag ay natakot at alalang-alala at hindi masabi kung bakit. Pero ang admiral ay alam na ito at nag-utos na ang norte ay markahang muli bago sumikat ang araw. At natuklasan
na tama naman ang kompas. Ang dahilan nito ay ang North Star ay gumalaw, hindi ang kompas. At yan ang isa pang salaysay ni Christopher Columbus. Narito ang iba pang paliwanag ng mga tao tungkol sa mga misteryosong pagkawala sa Bermuda Triangle. Ang manunulat tungkol sa Bermuda Triangle ay merong mga kakaibang konsepto tungkol sa mga pangyayari. Unang eksplanasyon ay isinisisi sa teknolohiya mula sa mythical na nawawalang kontinente ng Atlantis. Ang Atlantis ay matatagpuan sa gitna ng Atlantic Ocean. Pero ito ay fictional lamang mula sa literatura na gawa ni Plato. Pero malamang sa mga susunod na video ay mapag-usapan natin ang Atlantis. Excited ka na ba doon? Comment mo sa baba ng video na to kung interesado ka tungkol sa kwento ng Atlantis. Ang ibang mga manunulat naman ay sinasabing mga UFO ito na kumukuha ng tao. Ayon naman kay Charles Burles, manunulat ng libro tungkol sa mga kakaibang pangyayari, ang triangle daw ay merong hindi maipaliwanag naman na puwersa. Narito din ang ibang paliwanag katulad ng human error, panahon, bagyo, at problema sa kompas. Noong taong 2017, ito ang pinakabagong insidente ng pagkawala sa Bermuda Triangle. Ito ay noong May 15, 2017, nang ang MU-2B-40 aircraft ay nawala sa radar 59 km silangan ng Eleuthera na isla ng Commonwealth of Bahamas. Ang mga debris ng aircraft ay nakita ng United States Coast Guard. Lahat-lahat simula nung unang insidente ng pagkawala sa Bermuda Triangle. Meron nang naitala sa 25 na insidente ng pagkawala dito na nakakabahala. At meron ng total na 923 ng nawawalang tao. Ang karagatan ay isang misteryo pa din, lalo na ang karagatan ng Bermuda Triangle. Ikaw, meron ka pa bang alam na kwento tungkol sa Bermuda Triangle o nakwento sa'yo ng mga kakilala mo? O baka naman meron kang teorya na dahilan ng mga insidente o pagkawala sa Bermuda Triangle? Share mo naman at comment mo naman dyan sa comment section dahil gusto din naming marinig yung kwento mo. At comment ka din ng part 2 sa comment section kung gusto mo na next video. At pag-uusapan naman natin ang mga kwento ng mga barko, eroplano at ng mga tao na nawala sa Bermuda Triangle. At ang mga tao na nakabalik at nakaligtas mula dito. Pati na ang scientific study na posibleng dahilan ng insidente sa Bermuda Triangle. At hanggang dyan na lang ang video na to. Maraming salamat sa panonood. Make sure na itang subscribe button at syempre click mo na rin yung bell notification para lagi kang updated sa mga new videos na punong-puno ng kaalaman everyday. At narito nga pala ang 5 pinakaunang comments sa ating last video. Kaya shoutout sa mga malulupet na mga YouTubers na ito. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out!